Kasama na namin muli ang pamilya ni Carlota ng araw na yun. Dito, kukunan namin ang masaya nilang salo-salo kasama ang bunsong anak at asawa. Ngunit isang estranghero ang lumapit sa amin. Ay, naku naman oh. Ano, hindi nga pwede kasi di ba usapan natin mamaya, kailangan ko ng catering. Eh ngayon, saan ako kukuha na magki-cater? May kakilala po ba kayo magki-cater? Dati nung araw pa yun? Eh, ipit na po ako sa oras eh. Eh, baka po pwede po kayo since nakikita naman po siguro kayo, no? Nung araw yun, may sakit ako. Sama niya lang po kayo sa akin na eh. Ang hindi alam ni Carlota, isang malaking pagbabago ang magaganap sa kanyang buhay pagdating sa aming pupuntahan. Ano to? At sa tagpong ito, dumating ang anak niyang si Lynn na dito sa Maynila nagtatrabaho kaya minsan lang niya makasama. Gusto na. Hindi ko to inaasahan kasi ito every Saturday pinanonood ko. Sabi ko, lagi ko inaabangan itong palabas na ito. Hindi ko alam kung paano ako lalapit. Kasi nang bigyan nila ako ng taning, hindi ko alam. Wala akong naihanda kahit ano. Salamat. Hindi ko alam kung sino naglapit sa inyo para sa akin. Di na kailangang magtaka pa ni Carlota dahil sa ilang saglit lang, ang taong naglapit at sumulat para sa kanya sa aming programa, makikilala na niya. Ate! Daya mo naman eh! Hindi mo sinasabi sa akin! Na-meet ko siya, naglalakad kami ng requirements sa PCSO. So, nalaman ko meron din siyang cancer. So, como pareho sila na husband ko, alam ko yung feel ko kung ano nadadama niya. Alam niyo, pag ako'y walang pambili gamot, pinatatalan pa niya ako, pero hindi naman kami magkakilala. Napakalaking gastos every 2 to 3 weeks. Napakalaki talaga ng pang-chemo na kailangan niya. Sunod nito ay ang taktang oras para paligayahin ang dakilang ina at kanyang pamilya. Samut-saring frozen goods at meat products kasama pati na itong bagong freezer. Meron ding tangke ng oxygen at medical supplies para kay nanay. At para kay Tatay Rogelio, mga modernong gamit pang construction. May mga paninda na rin na maaring pagkakitaan ng mag-asawa. Mga sa pagtrabaho, mga sideline na dahil gamit din niya yan sa mga pagkabit ng mga yero Malaking alalahanin ni Carlota ang pag-aaral ng pangatlong anak kapag siya'y wala na. Kaya para mapanatag ang kanyang loob, narito ang college scholarship para kay Bunso. Mula po sa SA College Micawayan, binibigay po namin sa inyo itong gift of knowledge para po sa anak niyong si Rian Carlo, para po siya ay makakuha ng kahit na anong 4-year program sa SA College Micawayan po. Kahit ako'y mawala, alam ko makakapag-aral siya. Kasi siya ang problema ko. Thank you po. Thank you po. Bakit pa natin aantayin ng ilang taon? Abay, simulan na natin ang suporta mula preschool hanggang high school. Mula po sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, malugod po namin inihahandog sa inyo kay Rian Carlo ang scholarship program mula sa preschool hanggang high school para po sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat po. Anak, aaral ka na oh. Ayun, talagyan mo sa bag mo. Pati si tatay, pwedeng magbalik eskwela. Pinagkakaloob po namin ito kay tatay. Ito naman po ay Certificate of Commitment para po siya ay makapag-aral ng libreng welding training sa amin pong Regional Training Center sa Tabang, Ginto, Bulacan. May
pupuntahan pa tayo, Nanay Carlota. Ito na ang kukumpleto sa kabuhayan ng mag-anak ninyo. Ipinagkakaloob po namin sa inyo itong Pinoy Pangkabuhayan Package. Magagamit niyo po ito sa pang-araw-araw na pangkabuhayan. Ang pinakahuli at pinakaimportanteng hiling niya, binigyang daan din namin. I'm pleased to award a full memorial package from our company. Maraming salamat po, ate. Thank you po. Yan po talaga ang aking problema. Hindi ko po alam kung paano ang gagawin ko. Salamat, Diyos ko. Ngayon kahit pa paano mapapanatag na ako. Ma, maraming salamat po. Thank you po. Itong certificate na to ay para sa inyo. Cash po yan. Ito, ang daya mo. Salamat. Ay, masayang-masaya po ako dahil ako yung naging instrument para matulungan niyo siya. Ang hinihingi ko nga lang po doon sana yung pambabili lang ng gamot niya at saka yung kung sakaling aalis na siya, yung masakit ng isipin, yung kanyang coffin. Pero sobra-sobra doon ang naibigay niyo. Ang hirap ipaliwanag, sa totoo lang, ang hirap ipaliwanag na nararamdaman ko. Labis na gumaan ang pakiramdam ni Carlota ngayong naihanda na niya ang sarili at ang pamilya sa anumang mangyayari. Magagahin pa natin yan, tatagal pang ano mo. Kailangan pa natin para makita mo pag-unlad doon binigay sa atin ng school lang. Hindi pangkaraniwan na kami makatanggap ng hiling ng tulad kay Carlota. Lahat tayo hanggat maari ay ayaw isipin na ang isang taong may sakit ay hindi nagagaling. Pero ito ang realidad na hinaharap at matagal nang natanggap ni Carlota. Kaya minabuti niyang paghandaan na ito. Isang pagpapakita na walang kapantay at walang katapusang pagmamahal ng isang dakilang babae, asawa at ina. Sa aming pagbabalik, ang minsang tinitingalang guro nagmistulang maruming tanawin sa kanilang lugar.